Sa mahigit na 3 dekada sa industriya, umabot na sa higit 60 pelikula ang kanyang nagawa. At ngayon, samahan niyo ako habang binabalikan ang top 10 best movies ni Robin Padilla. Unexpectedly Yours, 2017. Ito ang movie reunion comeback nila ni Sharon Cuneta matapos ang ilang dekada. Isang rom-com na kung saan parehong mature na ang kanilang mga karakter, pero muling natutong magmahal. Nagbigay ito ng kilig hindi lang sa kanilang mga loyal fans, kundi pati na rin sa mga bagong nanonood. Tumabo ito sa takilya at nagpapatunay na kahit anong genre ay kaya pa rin mang-akit ni Robin sa big screen. Bonifacio, ang unang pangulo. Isang makasaysayang pelikula kung saan gumanap siya bilang supremo ng katipunan, si Andres Bonifacio. Malaking produksyon ito na nagpakita ng buhay, pakikibaka at kabayanihan ng mga revolusyonaryo. Nanalo ng Best Picture sa MMFF at bagamat hindi naging box office hit, kinilala ito bilang isang napakahalagang pelikula sa kasaysayan ng Pinoy cinema. Pinakita rin dito ni Robin na kaya niyang magdala ng seryosong makabayang tema na lampas sa typical niyang action roles. La Visa Loca noong 2005, isang refreshing na pagbabago sa karera niya. Mula aksyon, lumipas siya sa comedy drama. Ginampanan niya ang papel ng isang taxi driver na nangangarap makarating sa Amerika. Isang kwento ng relatable para sa maraming Pilipino. Bukod sa comedy, may kurot din ito sa puso dahil tumatalakay ito sa pag-asa at hirap ng ordinaryong tao. Pinuri ng mga kritiko at pinatunayan ni Robin na hindi lang siya pangbarilan at suntukan, isa rin siyang mahusay sa magaan at malalim na pag-arte. Walang awa kung pumatay. Isa sa pinakabrutal at realistic na action films ni Robin. Gumanap siya bilang isang kabataang naipit sa mundo ng krimen at karahasan. Dito makikita ang kanyang raw intensity bilang aktor. Natural ang galaw, matindi ang emosyon at walang takot sa aksyon. Pinuri ito noon bilang isa sa mga pelikulang naglatag ng bago at agresibong estilo sa Pinoy action cinema. Mista, noong 1994, isang militaring action film na tumatalakay sa buhay ng mga sundalo sa gera. Si Robin ay isa ditong matapang na mandirigma na dumaan sa hirap, sakripisyo at pakikipaglaban. Hindi lang ito basta aksyon, kundi isang pelikulang nagbigay pugay sa mga tunay na sundalo ng bayan. Maraming manonood ang natuwa dahil naiba ito sa tipikal na gangster o vigilante ni Robin. Dito nakita ang kanyang versatility bilang action star at hanggang sa ngayon ang Mista ay isa sa mga pinaka-naalalang pelikula ni Robin noong 90s. Bad Boy 2 noong 1992, ang sequel na mas nagpatibay ng kanyang kasikatan. Mas malalim ang kwento, mas matindi ang aksyon at mas matapang na panggap ni Robin Padilla. Kung sa una ay nagpakilala siya bilang bad boy, dito naman ay pinakita ang komplikasyon ng kanyang karakter. Isang taong naghahanap ng katarungan sa gitna ng gulo. Tumabo rin ito sa takilya at naging paborito ng kanyang mga tagahanga. Bad Boy noong 1990s. Kung may isang pelikula na sumelyo sa kanyang imahe bilang bad boy, ito na yon. Dito gumanap si Robin bilang rebelde, palaban at walang inuurungan. Sa pelikula, pinakita ang kanyang karisma bilang isang siga na kahit anong puno ng gulo, may pusong marunong magmahal. Isa ito sa pinaka-successful action films nung panahon na yun at naging simbolo ng bagong era ng Pinoy action movies. Anak ni Baby Ama noong 1990s. Batay sa kwento ng kilalang kriminal na si Baby Ama, gumanap dito si Robin bilang isang anak na lumaki sa magulong mundo ng karahasan. Ito ang pelikulang nagbigay sa kanya ng breakthrough at nagpanganak ng titulong Bad Boy of Philippine Cinema. Punong-puno ito ng barilan, habulan at mga eksenang tumatak sa action genre ng bansa. Sa kabila ng pagiging anti-hero, mahal na mahal siya ng masa. Ang tagumpay ng pelikulang ito ang naglatag ng daan para sa kanyang mga sumusunod na action classics.
Maging sino ka man noong 1991, ito ang unang tambalan nila ng megastar Sharon Cuneta at agad naging isang blockbuster hit. Ginampanan ni Robin ang role ng isang simpleng lalaki na may masilimuot na buhay, habang si Sharon naman ay isang sikat na singer. Nagtagpo ang kanilang mundo at dito sumabog ang kanilang chemistry na nagpakilig sa buong bansa. Kumita ito ng mahigit 150 million na napakalaking halaga na noong early 90s. Ito ay tinuring na pinakapopular na pelikula noong dekada. Bukod sa aksyon at romance, tumatak din ang mga linya at eksena naging bahagi ng pop culture. Dahil dito, naging isa si Robin sa pinaka-in-demand leading man noong 90s. 10,000 Hours noong 2013, isang political action drama na hango sa totoong pangyayari sa politika ng bansa. Inspired sa controversial na pagtakas ng isang senador noong early 2000, si Robin dito ay gumanap bilang Senador Gabriel Alcaraz na napilitang tumakas matapos maakusahan ng katiwalian. Pinakita sa pelikula ang kanyang paglalakbay papuntang Europa hanggang sa paghabol ng mga kaaway sa politika. Sa MMFF 2013, ito ang nagwagi bilang Best Picture at si Robin ang itinanghal na Best Actor. Ang pelikula ay humakot ng 14 awards kabilang ang Best Director at Best Screenplay. Ito ang patunay na si Robin ay hindi lang action star, kundi isang aktor na kayang magdala ng malalim na kwento at makabuluhang tema. At yan ang aking top 10 Robin Padilla movies. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para mas marami pang kwento ang malaman natin tungkol sa paborito mong artista at pelikula. Abangan ang susunod na video.